Hindi. Kahit ano bang oras pwede. Maaring wala silang trabaho, so ang focus nila is makagawa ng mga kwento na naaring makakaapekto dun sa tao. Pinapaamin ako na sinabi ko daw na palamunis. Doon mo makikita kung ano kung talagang totoong barkada sila. Kung wala kang sinasabing Ano ba yan? Chismis. Ito raw ang paboritong libangan natin. Pero ano ba ang chismis? Para sa akin, ang chismis ay may dagdag at bawas na kwento. Para sa akin, ang chismis, yung mga kwento na hindi totoo, yun ang gagaling lang sa mga kanto-kanto. Ang chismis, hindi maganda kasi nakakasira sa mga dito sa atin. Chismis, individually po kasi meron tayong free will na buhay, may buhay tayo na kanya-kanya. Kumaga sa kasi pag nakialam ka na, dapat pakialaman mo lang yung sarili mo eh. Masisira yung mga pamilya, yung mga kandito. Kasi pag may chismis na naririnig ka, masisira yung pamilya mo. Tapos itismis nyo na hindi naman totoo na may babae siya, ganyan, wala na naman. Ayon sa Komisyon sa Wikang Filipino, ang chismis ay galing sa salitang Kastila na chisme na nangangahulugang daldal o sitsit. Uso rin ang chismis sa ibang bansa. Putan para sa mga Pranses, fofoka naman sa mga Portuges. Pitigolezzo naman kung tawagin ng mga Italiano at gossip para sa mga Amerikano. Ang mga gumagawa ng mga ganitong klaseng pakikipagkwentuhan, wala kasi silang ibang iniintindi kung hindi yung mga ganoong bagay lang. Maaring wala silang trabaho. So ang focus nila is makagawa ng mga kwento na naaring makakaapekto dun sa tao. Never nila nakita na meron itong negatibong epekto. Kaya ang nangyayari, ang pakiramdam nila is nakabuti pa ako sa inyo dahil kasi meron nga akong naibalita. Ayon sa eksperto, ang chismis ay anumang kwento tungkol sa isang tao na maaaring makasira sa kanyang reputasyon. Ang chismis kasi ay meron kasi siyang kahalong kwento or pagsasaad ng pagke-claim ng isang fact na hindi naman talaga parte ng aktwal na nangyari. Pero ang mahalagang makita natin na sa isang chismis, merong intensyon na siraan ang isang tao. Posibleng may dagdag bawas daw ang anumang chismis. Pag sinabi kasi nating chismis, iniisip natin kaagad na ito ay mga kwento na maaaring nadagdagan or nabawasan, pero isang pamamaraan para magkaroon ng conversation. Kahit sino, pwede raw maging biktima ng chismis. na-chismis na aking maraming utang. Noong kasi yun talagang na-down yung aming negosyo. Ayun, yun ang chismis sa amin. Pag nga nakakakita ako ng nagtatawanan at nagkukwentuhan, nakala ko ako pinagkukwentuhan. Pero ngayon na may okay na nakasurvive na. Since nag-abroad kasi si Mrs. for 8 years, nahaba ng panahon na yun, ang iniisip ng mga tao, kung wala siya, baka meron na akong number 2 o number 3. Pero ayun, yun lang ano nila, pero bahala sila, basta malinis ang konsensya ko. Yun nga, yung nandadaya raw ako sa timbangan, gano'n. Siyempre, nasaktan ako kasi ang timbangan namin, ayan, may ano yan eh, oh, may tatak yan. Galing ng munisipyo. Ang natismis ko po sa akin talang buhay ay ako po ay may nagsabi po sa akin na ako'y pogi daw. Pogi daw po ako. Ewan ko po, basta yun po na anuan ko na ganun-ganun na may nagsasabi pogi daw po ako. Sabi nga sa akin, maganda raw ako. Nung tumingin ako sa salamin, pangit pala ako. Hindi totoo. O, di ba? Nakakatawa? Iba-iba raw ang epekto ng chismis sa mga tao. No comment lang po ako kasi ang para sa akin po, basta po wala akong ginagawang masama, so chismis man po nila ako, okay lang po, hindi naman po ako mamamatay nun eh. Kasi basta po malinis ang konsensya ko at wala po akong apektadong tao at wala akong inaagrabyado, ayos lang po. Tahimik lang ako. Baka masangkot ako sa gulo. Umiiwas na sa gulo. I-chismis ko rin siya. Kasi
kasi hindi maganda yung ganun, paninira kasi yun. Hindi namin papatulan ang chismis. Mas maganda yung totoo kaysa chismis. Hindi ko naman po siya papatulan eh, hayaan ko lang po. Hindi po ako panapatul eh. Wala raw magandang bunga ang chismis. Maari kasi ang pinag-uusapan dito, maling pag-uugali o kaya naman mga istorya na talagang makakasira, lalo na kung isang pamilyadong tao. So anong epekto nito? Pwedeng umabot ito sa puntong magkaroon ng away ang pamilya. Pwede rin umabot sa punto na yung pamilyang ito magkakaroon ng yung magkakagulo. Uso raw ang chismisan sa Barangay Moreno sa Binalonan, Pangasinan. Ang problema, umaabot sa barangay ang hidwaan dahil dito. Dati noon kasi sir, wala pang pinagkakabalahan na masyado na trabaho nila dito na pabrika. Kaya ganun yung nila, kikismisan. Kada buwan, nakatatanggap ang barangay ng halos 20 reklamo na may kinalaman sa chismis. Maraming nangyayari kasi paghihiwalay ng mag-asawa, pag-aaway ng pamilya, pag-aaway ng magkakaibigan dahil sa maling paratang o kaya chismis. Kasi nakita lang na magkangkas yung dalawang tao, lalaki at babae, sinasabing may relasyon na. Dahil dito, ipinasa ng barangay ang Anti-Chismis Ordinance noong 2014. Ipinagbabawal nito ang pakikipagchismisan o ang paggawa at pagkalat ng kwento na nakasisira sa reputasyon ng isang tao. Naumpisa, hindi pa sila aware kaya medyo matagal rin nila na-adapt na mayroon na ganitong ordinansa. Pero nung nagkaroon ng nasampalan dahil sa ordinansa yan, ayos naman, natigil na ang mga chismis-chismis dito sa aming barangay. Kaya masasabi ko, epektibo naman ang ordinansa ito naming ginawa. Multang 200 piso at 3 oras sa community service ang parusa sa unang paglabag. 500 piso at 5 oras na community service naman ang parusa sa ikalawang paglabag. 1,000 piso at 8 oras na community service naman ang parusa sa ikatlo at mga susunod pang paglabag. Mula nang maipasa ang ordinansa, isa pa lang daw ang naparusahan dito. Pinagtatawan nila noon yan. Hindi daw nila maisip kung bakit mayroong ganyang magagawang ordinansa. Parang katawa-tawa. Hindi nila kayang ma-adapt na may ordinansang ganyan. Nakatulong na malaki ang aming ordinansa ito kasi wala nang nakakarating na mga rinireklamo sa barangay dahil sa chismis. Kaya epektibo naman. Si Maya ay inireklamo dahil sa paggawa raw ng chismis na tungkol sa kanyang kaibigan. Noong Pebrero 2017, sinabi raw niyang palamunin ito. Nagbibiruan po kami doon sa trabaho. Padaan siya, sir. Ay sabi ko, parang palamunin na baboy. Ako ang alam nila, siya yung pinagsasabihan ko. Yun, hindi naman sila, sir. Ang kasintahan ng kaibigan niya ang nagsumbong. Sinabi yung girlfriend ng barkada ko na sinabi ko daw na palamunin yung barkada ko. Kaya yun, nagalit sila sa akin, hindi ako pinapansin. Dinuduroan ako pag nagkakasalubong ka. Narinig niya daw na sinabi ko daw, sir, wala naman akong sinasabi ko. Nagharap sa barangay sina Maya at ang kaibigan. Tapos pinapaamin ako na sinabi ko daw na palamunin sila. Hanggang sa kumana sila ng witness nila, yun nga yung barkada. Basta pinanindigan ko lang, sir, na wala akong sinabing gano'n. Parang wala lang. Humingi raw ng dispensa si Maya para lamang matapos na ang gulo. Sa ordinansa, ang pinarurusahan ay ang last source o ang pinagmula ng chismis. Dito raw kasi nagsisimula ang gulo. Dahil dito, hindi si Maya ang sinampahan ng reklamo kung hindi ang kasintahan ng kaibigan. Nagmulta ito ng 200 piso. Nasira daw ang samahan nilang magkakaibigan. Pag nakikita kami, parang wala.
doon mo makikita kung ano sir. Kung talagang totoong barkada sila. Kung wala kang sinasabing no. Sinubukan naming hingin ang panig ng nagreklamo at ng nagpakalat di umano ng tsismis, pero tumanggi ang mga ito. Sa batas, hindi malinaw kung ano ang tsismis. Ayon sa Republic Act 10951, maaaring kasuhan ng slander o paninirang puri ang taong nagpakalat ng kwentong ugat ng pagkapahiya o perwisyo ng isang tao. Ang lalabag dito ay maaaring makulong ng 1 araw hanggang 2 taon. May multa rin itong hindi hihigit sa 20,000 piso. Giit ni Maya, hindi siya tsismosa. Iiwas na raw siya sa mga umpukan at kwentuhan. Sabi ko nga sa kanila, wala naman akong sinabing ganon. Nasa sa inyo kung maniwala kayo o hindi. Tigil na lang sa trabaho na lang ang katapagin ko. Kaya kapuso, sa susunod na umpukan, mag-ingat sa mga ikukwento. Maari namang sa halip na buhay ng iba, mga magaganda at nakatutulong na ideya ang pag-usapan.